Shalom sa inyong lahat. So welcome po muli sa aking YouTube channel, Elias TV7. So sa araw pong ito, i-discuss ko po sa inyo ang topic patungkol sa kaligtasan. Nawawala ba ang kaligtasan? So ang tanong kung nawawala ba ang kaligtasan ay isa sa mga pinakamainit na debate sa teolohiyang Kristiyano. May dalawang pangunahing pananaw. Una, unconditional eternal security. Naniniwala ng kaligtasan ay hindi nawawala. Pangalawa, conditional security. Naniniwala na maaaring mawala ang kaligtasan kung tatalikdan ng tao ang pananampalataya. Sa pag-aaral na ito, susuriin natin dalawang pananaw at kung ano ba ang malinaw na sinasabi ng Biblia. Samahan niyo kung tuklasin ang katotohanan patungkol dito. Dalawang pananaw sa kaligtasan. Una, nawawala ang kaligtasan o conditional security. Ang argumento dito ay ang kaligtasan ay maaaring mawala kung talikdan ng isang tao ang pananampalataya. Ang mga talata nila dito ay makikita sa Hebreo chapter 6 verse 4 hanggang 6, 2 Peter chapter 2 verse 20 hanggang 22, at Revelation chapter 3 verse 5. Ang pangatwiran nila dito ay kung ang tao ay may malayang pagpapasya upang tanggapin ng kaligtasan, meron din siyang kalayaang talikuran nito. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay nananatili lamang kung patuloy na nananampalataya ang isang tao. Pangalawa, hindi nawawala o unconditional security. Ang argumento dito ay ang tunay na naligtas ay mananatiling ligtas dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ang mga talatang ginamit nila dito ay ang John chapter 10 verse 28, Roma chapter 8 verse 38 hanggang to 39, at ang Pilipos chapter 1 verse 6. Ang pangatwiran nila dito ay kung ang kaligtasan ay gawa ng Diyos, hindi ng tao, hindi ito maaaring mawala dahil hindi nagbabago ang Diyos. Ibig sabihin, kung tunay na naligtas, hindi na ito mawawala. Alin sa dalawang pananaw na ito ang tama? Bago natin yan sagutin, ay alamin muna natin ang ilang mahalagang katotohanan patungkol sa kaligtasan. Ano ang kaligtasan? Ang kaligtasan sa Biblia ay tumutukoy sa pagliligtas ng Diyos sa tao mula sa kapangyarihan at kaparusahan ng kasalanan at pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Makikita natin ito sa John chapter 8 verse 34, Roma chapter 6 verse 23, at John chapter 3 verse 16. May mga ilang bagay akong gustong bigyang punto patungkol sa kaligtasan. Una, ito ay kaloob ng Diyos. Makikita natin ito sa Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya ay nangaligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano pat hindi mula sa inyo yung mga sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Pangalawa, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Yahshua. Gawa chapter 4 verse 12. Wala nang kaligtasan sa kanino mang iba sapagkat wala ng ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao para sa kanilang kaligtasan. Pangatlo, ang kaligtasan ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Makikita natin ito sa Roma chapter 10 verse 9 hanggang 10. Kung ipapahayag mo sa iyong bibig ang Panginoon Yahshua at sasampalataya ka sa iyong puso, na binangon siya ng Diyos mula sa patay, ikaw ay maliligtas. Dito ay malinaw natin makikita ng kaligtasan ay kaloob o regalo ng Diyos sa mga tao. Meaning, gawa ng Diyos o initiative ng Diyos at hindi kagagawa ng tao. Na matatanggap mo lamang ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. At sa katunayan, maging ating pananampalataya ay regalo din ng Diyos. Ganito sinasabi sa aklat ng Gawa chapter 13 verse 48. At nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Ang biblical na view ng kaligtasan. Ang Biblia ay tuturo ng katiyakan ng kaligtasan. Makikita natin ito sa unang Juan chapter 5 verse 13. Pero may mga babala laban sa pagtalikod. Paano ito magkakasundo? Una, dapat nating malaman ang patungkol sa ang kalooban ng Diyos at ang responsibilidad ng tao. Ang Diyos ang nagliligtas. Malinaw yan sa Tito chapter 3 verse 5. Pero kailangan ang patuloy na pananampalataya. Makikita natin sa Hebreo chapter 3 verse 14. Sumunod, walang
bubuwal o makapaghihiwalay sa mga tunay na anak ng Diyos mula sa Kanya. Makikita natin niya sa John chapter 10 verse 28. Pero ang mga nagtatakwil ay nagpapakita na hindi sila tunay na ligtas. 1 John chapter 2 verse 19. Sumunod, dapat din natin malaman ang tinatawag na progressive salvation. Ano ba ang progressive salvation? Ang malaking pagkakamali ng iba patungkol sa kaligtasan ay ang paniniwala sa instant salvation. Ito yung kabaligtaran ng progressive salvation. Ano ibig sabihin nun? Ito yung paniniwala ng kaligtasan ay sa sandaling tumanggap sa Panginoon ay ligtas na isang tao. Na kapag siya'y sumunod sa panalangin ng prayer of salvation, na ligtas na. At ganyan din ang paniniwala ko dati. Subalit sa malalim na pag-aaral ko sa salita ng Diyos, napatunayan ko hindi pala ito ganito. Ang tinuturo ng Biblia patungkol sa kaligtasan ay progressive salvation o ang kaligtasan na nangangailangan ng patuloy ng pananampalataya sa Panginoon. Ganito sinasabi sa Romans chapter 1 verse 17. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, ang isang tao ay mananatiling may spiritual na buhay habang siya ay nananampalataya. Ito ay hindi isang one-time event ng pananampalataya. So, pansinin natin ang salitang mabubuhay. Ito ay tumutukoy sa progressive action on the part of a believer. So, kung titingnan natin sa original na Gregong salin, ang Juan 3:6, ang verb na sumasampalataya ay nasa progressive form. So, ganito ang original na salin sa Grego kapag translate natin sa Tagalog. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang bawat isa na patuloy na nananampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So bilang conclusion, sangayon sa ating pinag-aralan, parehong tama ang dalawang view. Kung titingnan natin sa prinsipyo na walang contradiction sa Biblia. So kung meron tila ba parang contradiction, may kanya-kanya lang layunin ang mga author kung paano nila bigyang diin ang kanilang mensahe sa kanilang mga tagapakinig. So walang pagkakaiba yan doon sa tila ba magkalaban na paniniwala ni Pablo at ni Apostol Santiago. Kasi tinuturo ni Apostol Pablo ang kaligtasan is pamamagitan lamang ng pananampalataya. Subalit ang tinutukoy naman ni Apostol Santiago, ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya may kalakip na gawa. Pero kung titingnan natin, may layunin lang o may binigyan diin ang dalawang lingkod ng Diyos kung bakit tila ba magkaiba ang kanilang sinabi. Ang konteksto ni Apostol Pablo sa pagsabi niya sa pamamagitan lamang ng pananampalataya hindi gawa, kasi dahil ang kanyang mga tagapakinig ay binibigyan niya ng warning na huwag silang maging legalistic, na ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kasi ang mga tagapakinig niya ngayon ay tila ba na-impluwensyahan ng mga Hudyo na kailangan nilang sumunod sa batas ni Moises. Gayun din sa panig ni Apostol Santiago. Dahil ang kanyang mga tagapakinig ay tila ba ang kanilang pananampalataya ay hindi nakikitaan na mabuting gawa. Na sinasabi nila, sige, pagpalain ka ng Diyos, pero hindi naman nila tinutulungan. Kaya sabi ng Apostol Santiago, anong mapapalanan niyo kung meron nga kayong pananampalataya, ngunit wala kayong kalakip na gawa? So, ang binigyan niyan din, ang kaligtasan ay nakikita sa pamamagitan ng pananampalataya na may kalakip na mabuting gawa. So, dito makikita natin na hindi sila magkakalaban, na hindi sila magka-contradict, kundi sila ay magkaugnay. So, sangayon sa ating pinag-aralan, parehong tama ang dalawang view. Okay? So, ano ang dapat natin gawin? Para sa mga naniniwala sa eternal security, huwag abusuhin ang biyaya ng Diyos. Para naman sa mga naniniwala sa conditional security, huwag mawala ng pag-asa dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang kaligtasan na hindi nawawala sa tunay na mananampalataya. Pero ang mga nagtatakwil ay nagpapakita na hindi sila kailanman tunay na naligtas.
Ang Diyos ang tanging makapagbibigay ng katiyakan at ang katungkulin natin ay manatiling tapat sa Kanya. Ano ang pinakaligtas na posisyon? Una, magtiwala sa pangako ng Diyos. Pangalawa, mamuhay sa kabanalan. Pangatlo, huwag magmalaki kundi magpakumbaba. Kagaya sinasabi sa 2 Pedro chapter 3 verse 14, kaya nga, mga minamahal, yamang inyong hinihintay ang mga bagay na ito ay pagsikapan ninyo na kayo'y masumpungan sa kapayapaan, na walang kapintasan at walang pagkukulang sa paningin ng Panginoon. Maraming po salamat. Shalom.